Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Wish ko lang. Napakahirap na lisanin ang mga espesyal na tao sa ating buhay. Ang pagtalikod kasi sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan ay mitya upang tayo'y mangulila. At tanging sa masasayang alaala na lamang makakapiling sila. Katulad na lamang ng pagtalikod ni Tatay Rolando sa kanyang pamilya sa Negros Occidental upang dayuhin ng Maynila at dito maghanap ng swerte. Pero nang bumilang ang mahigit 4 na dekada, madalas nang dalawin ng pangungulila ang matanda sa kanyang iniwang pamilya sa probinsya. At sa maagang paglisan ni Janela sa piling ng kanyang pamilya, kasamang naglaho ang mga pangarap ng magandang buhay para sa dalagita. Pero sa pagpanaw niya, isang buhay naman ang naisalba. Isang kwento ng kabayanihan, pasasalamat at pamamaalam. Magandang hapon po mga kapuso. Ito po ang Wish Ko Lang. Dear Wish Ko Lang, naawa na po ako sa lolo kong si Rolando Sante. Napapansin ko pong palagi siyang tulala. Tahimik na para bang malalim ang iniisip. Mahigit 40 years na po kasi siyang hindi nakakauwi sa kanila. Gustong-gusto na po niyang makita muli ang kanyang mga kapatid, magulang at iba pang kamag-anak sa Escalante, Negros Occidental. Dito sa Bukirin ni Lola Lourdes sa Bulacan, lahat ay nagsasaya sa ilalim ng sikat ng araw, lalo na ang mga apo. Maliban na lamang sa kabiyak niya na si Lolo Rolando. Dati raw masigla si Lolo, pero ngayon tila nanlamig na sa kanila. Ito taon lang ito napansin namin na parang matamlay na siya. Lalo malungkot, nakatulala. Pag kinakausap minsan, di sumasagot. Kasi po, lagi po siya nag-isolate dun eh. Tapos kami po, dito masaya. Tapos siya po nandun lang sa gilid. Tapos ang layo-layo ng tingin. Tila nga raw, unti-unting binabalot ng matinding pangungulila ang matanda. Minsan, nagtitipon-tipon kami riyan. Siya nakabukod sa amin. Siguro parang nalulungkot siya. Wala siyang mga kamag-anak dito. Maya-maya, tila ang panahon ay nakiramay na rin sa kalungkutan ni Lolo na sa kanyang pag-iisa ay mistulang tupang naligaw at naghihintay ng kanyang sundo. Nakilala ko kuya sa bayan na Angat. Magkasama kami sa trabaho. Gumagawa sa hollow block, ako naman sa loob ng bahay. Isa amo namin. Tubong Negros daw si Lolo Rolando. Sa aming panayam sa kanya, iilang detalye na lang tungkol sa kanyang nakaraan ang kanyang naaalala. Nagpunta ko sa Ainsya, sakyan ko barko. Barko, Junya Parentena. Mga ano yata siya noon, mga 24, 25. Hindi ko kasi alam yung panganakan niya. Hindi niya alam birthday niya. Hindi niya alam kung anong 19 siya pinanganak. Wala ko kasi pinag-aralan. Ay di inanukuli siya kung ano talaga tinitirahan na ng baryo. Ganun, barangay nila kung ano. Yung eskwelahan, yung may munisipyo. Eh, sabi sa akin, ang may munisipyo daw, simbahan. Escalante. Ay, ano ka ako ba rin yung bunbun daw. Pinabista. Ayun naman ang nilagay ko doon sobre na pangalawa ko sulat. Nagbunga naman ang ginawang pagsulat ni Lola Lourdes sa mga kaanak ng kanyang kabiyak. Ayon sa kanya, mga taong 1997 nang may dumalaw sa kanila na nagpakilalang amain ni Lolo Rolando. Buho ang kaligayahan ko. Nakita ko. Tapos nagsabi sa akin nako, magtago ka sa lungga ng daga.
nakita ko na. Ngayon nasabi naman nung amay niya, sinasama ko ikaw mga kapatid mo para hanapin ka. Eh sabi ikaw, wala daw sila pera. Subalit sa pagdaan ng mga taon, naputol ang komunikasyon ng mag-anak. Abala rin kasi si Lolo Rolando sa pagkayod para sa pamilya. Kaya kahit naman siya wala pinag-aralan, masipag mo yan. Yung binata yan, malaki yung katawan niyan, malakas. Magbuhat ng palay, 2 kaban, pasan niya. Walang atang yun. Na, binubuhat lang ganyan, pasan. Eh ngayon, mahina na nga, wala na. Ngayon nga po, mag-ano na po siya, halos mapasma na po siya, sobrang sipag niya. Tapos po, tulad nga po na sinabi ko po, naglalakad po siya ng almost 2 kilometer po papuntang bayan para lang po magbenta ng gulay, tapos prutas. Yun po yung pamamalit nila ng pambili ng bigas or kaya po ng ulam na kakain nila dito. $200, $100, kumikita ko. Inaano ko lang yung kahirapan ko. Isa sa malapit kay Lolo Rolando ay ang anak-anakan na si Mar, ang panganay ni Lola Lourdes sa unang asawa. Tuwing Sabado o kaya Linggo, gumagala kami ni Fatima rito, yung mga anak ko, para galayin sila, obserban kung ano ang lagay nila rito. Tapos, yun, dadala-dala ng konting pag-aharap-harapan. Pansit para sa inyo. Habang tumatagal, lalo silang nag-aalala sa pagbabago ng ugali ng matanda. Mabait siya. Kasi mula nung ako'y pagkabata, siya na ang nagpalaki sa akin. Siya na nagpaaral. Nangiigiban ng tubig niya para mabigyan ako ng baon. Si Papa po kasi noon, nakakausap ko pa po siya ng matino. Ngayon po, parang parang hindi na po siya makasagot ng maayos. Tapos po, medyo nauulianin na po. Iisa lang daw marahil ang nagpapabigat sa saloobin ni Lolo Rolando. Kasi mula nung ako'y ipinanganak, siya na ang nakilala kong magulang talaga, 39 na ako. Di siguro mga mahigit 40 years na siyang hindi nakakauwi sa kanila o nakikita yung mga kapatid niya. Naawa din ako sa kanya, wala lang akong magawa. Umisa nga ako yan, sabi sa akin dito na ako mamatay. Hindi ko na makita mga kapatid ko. Naka ako gagawin natin, wala tayong pera. Mahal na mahal po namin siya bilang lolo. So, lahat po ng hirap niya na nakikita ko naman po yun. So, ramdam ko din po yung hirap na sinasacrifice niya po. So, bilang apo, gusto ko pong masabi kay Papa na kung kaya ko siyang tulungan, dito lang po ako para sa kanya. Nanawagan ako sa mga kamag-anak ni Rolando Sante. Kung sino man ho nakarinig, nandito siya sa Bulacan. Mga kapatid niya, mga pinsan niya, mga amain, kung mayroon pa siyang amain dyan. Andito ho siya, matanda na. Ito niya muwi dyan. Naku, gusto ko lang makita ang kapatid ko. Gusto makita. Ano po gagawin niyo kung sakaling makita niyo po sila? Halikan ko. Halikan. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Sante. hindi namin malaman kung napagtantunan ni Lolo Rolando na sila na ang mga kapatid na matagal na niyang gustong makita. Wala naman. At mamaya,